Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin sa araw nito ay pangatlo po sa series na sumasagot sa katanungang bakit nag-e-exist ang church? Ang dahilan ng ating gagawing pag-aaral ay upang malaman natin ang plano at layunin ng Diyos sa ating church. Naalala niyo pa po ba yung dalawang keywords sa naunang dalawang pinag-aralan natin? Ang unay, glorify, at ang pangalaway, gather. Ang pangatlong keyword na ating pag-aaralan ngayon ay go. So the church exists to glorify, to gather, to go. Babasahin ko po sa inyo ang ating text mula po sa Book of Matthew chapter 28 verses 18 to 20 sa King James Version. Pakinggan niyo pong mabuti. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang Diyos po ang magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Ang unang point na isi-share ko po sa inyo ay the power that enables us to go. Babasahin ko pong muli ang nakasulat sa Matthew chapter 28 verses 18 and 19. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Atin muna pong bigyan ng pansin yung salitang ye sa verse 19. Ang salitang ye ay Old English na ang katumbas po ay salitang you natin sa ngayon. Nangangahulugan ito na ang bawat mananampalataya ay meron pong part o role sa Great Commission. We may not all go to the same place or to the same people. Ngunit ang dahilan po kung bakit naging very effective ang early church para maisakatuparan ng Great Commission ay ang kanilang personal involvement. Nag-survey po ang Institute for American Church Growth sa mahigit na 10,000 katao at ganito po ang naging tanong nila sa survey. Ano ang dahilan ng iyong pagpunta sa church? Pakinggan po ninyo ang sagot ng mga sinorvey. Mayroong special na pangangailangan? 3%. Nag-walk-in? 3%. Nagustuhan ng pastor? 6%. Bumisita lang? 1%. Nagustuhan ng Bible classes? 5%. Nagustuhan ng programa ng church? 3%. Inimbitahan ng kaibigan o kamag-anak? 79%. So pinatunayan po ng survey nito kung gaano kahalaga na ang bawat mananampalataya, bawat miyembro ng church ay involved sa pag-reach out sa mga tao. May mga kaibigan at kamag-anak ang maaring hindi ko ma-reach out. At may mga kaibigan o kamag-anak din ako na maaring hindi mo ma-reach out. Isang araw, nilapitan po ni D.L. Moody ang isang lalaking nakasandal sa poste. Kinausap niya ang lalaki tungkol kay Jesus. Galit na inambaan siya ng suntok ng lalaki. At sinabing, mind your own business. Ang sagot po sa kanya ni Moody, I'm sorry if I have offended you. But to be very frank, this is my business. Kapatid kaibigan, going and sharing the gospel of Jesus Christ is the church's business. Always remember that. And if you are a real Christian, then this is your business. Tila imposibleng maisakatuparan po yung Great Commission na ibinigay ni Jesus sa iilang mananampalataya. 120 katao lang po ang present sa upper room. Paano nila maipapangaral ang mabuting balita sa buong mundo? Maging sa panahon po natin ngayon na very advanced na ang technology, tila napakahirap pa rin po nitong maisakatuparan. Sinabi po ni Jesus, Go ye therefore. Dahil sa kanya pong unang sinabi. Ano yon? All power is given unto me in heaven and in earth. Kaya kapatid, you can go. And you are able to go. Wala pong magandang mangyayari sa verses 19 at 20 kung wala po ang verse 18. There is a power that enables us to fulfill God's purpose and plan. We can go and share the gospel because of the power of our Lord Jesus Christ. Ang pangalawang point na isi-share ko po ay the person that exhorts us to go. Again, sa Matthew chapter 28 verse 19 nakasulat, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Ghost. Ang nag-uutos sa atin na humayo or to go ay siya rin pong naging willing to go all the way to the cross. Ang tanong, how far are you willing to go for Jesus? Isang araw, binisita ni Lolo ang kanyang babying apo. Hindi niya natiis ang apo na halos hindi tumitigil sa pag-iyak. Kaya't paulit-ulit niya pong kinakarga ang kanyang apo. Subalit, noong oras na ng pagtulog ng baby, kinuha ito ng ina kay Lolo at inihiga sa crib. Di pa nagtatagal, umiiyak na naman ang baby. At kinarga agad ito ni Lolo. Pinagalitan siya ng kanyang anak na babae at pinagsabihan na huwag kunin ang baby sa crib. Nang bumalik na ang babae sa kanyang ginagawa, napansin niyang hindi na umiiyak ang baby. So pinuntahan at chinek niya ang baby at laking gulat niya sa kanya pong nakita. Nasa loob ng crib si Lolo kasama ang kanyang apo. At ang paliwanag ni Lolo sa kanyang anak, since he could not get out, I got in. Hindi ba't ito rin ang mensahe sa likod po ng vision ni Jesus? He was called to go, and since we could not get out, He got in. Nagkatawang tao po siya at bumaba po dito sa lupa mula po sa langit. And now, the same love that bid Him go, bids us to go. Siya na pumasan ng kanyang krus ay nagsabing pasanin natin ang ating krus at ipangaral ang mabuting balita at gawing mga alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang pangatlong point na aking isi-share sa inyo ay the place that we are expected to go. Sa Matthew chapter 28 verse 19a, go ye therefore and teach all nations. Noong 1969, si Arthur Blasitt ay nagsimula po ng kanyang paglalakbay, pasan-pasan ang isang 12 feet long at 6 feet wide na cross na kahoy na 4 inches by 4 inches ang kapal at may bigat po na 40 pounds. Ang goal niya ay pasanin ito sa lahat ng bansa at ipangaral po ang mabuting balita. Taong 2000, nalakad po niya ang may 52,500 kilometers at narating ang 273 na mga bansa. 20 beses na po siyang naaresto. Muntik na po siyang i-firing squad sa South America. Siya'y pinagbabato at binugbog po sa Africa. Sinakal ng pulis sa Los Angeles, California. Inatake ng mga baboons sa Kenya. Hinabol ng elepante sa Tanzania. Inatake ng buhaya sa Zimbabwe. At muntik na pong tuklawin ng ahas sa green mamba sa Ghana. Ngayon, hindi tayo tinawag ng Diyos na pasanin ang 12 feet na cross at lakarin ang buong mundo. Ngunit, kung nagawa po ito ni Arthur Blasitt, and if the early church could turn the world upside down for Jesus, hindi ba natin magagawa ang role o part natin, ang ibahagi ang mabuting balita sa mga taong nakakasalamuhan natin, personal man o sa social media? Si John Courier ay napatunayan pong guilty ng murder noong 1949 at sinintensyahan po siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Noong 1968, pinadalhan po siya ng sulat na nagbabalik ng kanyang kalayaan. Ngunit hindi po nakarating kay John ang sulat at wala pong nagsabi sa kanya tungkol dito. 10 taon pang lumipas nang matuklasan ng isang parole officer ang situation po ni John Courier. Agad niyang ipinalam kay John na siya'y malaya na. Ang tanong, may tuturing mo bang mahalaga para sa iyo kung may nagpadala sa iyo ng napaka-importanteng mensahe? Pinaka-importanteng mensahe sa iyong buhay at ilang taon na ang lumipas ay hindi na ipadala sa iyo? Walang nagsabi sa iyo? Tayo na nakarinig ng mabuting balita at nakaranas ng kalayaan sa pamamagitan ni Jesus ay responsable na ibahagi ito sa iba na alipin at bilanggo ng kasalanan at nangangailangan ng kalayaan. Ginagawa ba natin ang lahat? Ang lahat ng paraan para matyak na makarating ang mabuting balita sa mga taong ito? Mayroon ka bang gustong sharean ngunit wala kang lakas ng loob? Bakit hindi mo ipag-pray sa Holy Spirit na bigyan ka ng kapangyarihan at bibigyan ka niya kung gagawin mong available ang sarili mo? Inaasahan ka ng Diyos, ang kanyang church, to get the word out.
Meron bang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos dahil hindi natin ibinabahagi sa kanila? Ang pang-apat po na point na ibabahagi ko sa inyo ay the purpose that employs us to go. Sa Matthew 28:19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Now, pansinin niyo po yung mga words na teach, baptizing, teaching. So why should the church go? Dahil mapapahamak po ang mga taong hindi pa nakakakilala at hindi pa po tumatanggap kay Jesus. Kailangan natin silang maabot. Kailangan nilang marinig ang mabuting balita. And we are to make converts, to baptize, to make disciples, and to teach them the Word of God. Nakasulat po sa Romans chapter 10 verse 14, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Hindi tatawag ang mga tao kay Jesus kung hindi sila sumasampalataya. Hindi sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya. At hindi naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila. Meaning, unless we go. Kung sakaling may mawalang bata sa inyong barangay, siguradong maraming taong magtutulong-tulong para hanapin ang bata. Amen? Ngayon, hindi ba dapat tumulong din ang bawat isang mananampalataya, ang church, para hanapin ang mga spiritually lost? Sino sa inyong barangay ang naghihintay sa iyo upang magsabi sa kanila ng mabuting balita tungkol kay Jesus? Now, ang panglima at panghuling point na ibabahagi ko po sa inyo ay the promise that encourages us to go. Sa Matthew chapter 28 verse 20b, nakasulat, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Tandaan po natin itong mabuti. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang pangako ni Jesus, sasamahan tayo as we go. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, maraming salamat po for reminding us na ang dahilan kung bakit nag-e-exist ang church ay hindi lamang to glorify and to gather, but to go as well. And blessed Holy Spirit, we ask you that you anoint and empower us to boldly proclaim the gospel, to teach and to make disciples. Dalangin ko rin po na ang bawat isa sa amin na sumasampalataya kay Jesus ay maging personally involved and committed in sharing your word. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Glory to God.